bawas yung langis natin, naging kalahati na lang nun din rain. Ang posibleng maging cause nun ay overheat. Okay yun, so hello guys, bali magandang araw sa inyo and welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay yun, so nandito ulit tayo sa favorite spot natin. Yan, so napakalawak at napakagandang spot. Yan. At napakatahimik na lugar mga boss Bali ngayong araw, so nakapag-vlog na naman tayo. Doon nga pala sa mga unang video na in-upload natin, tinuruan ko kayo kung paano mag-drive nitong manual na motor, especially dito sa ating Raider FI And then next vlog ay itinuro ko sa inyo yung proper na paggamit dito sa ating clutch kasi nga napansin ko lately dito sa amin, marami sa mga kabataan na kapag kaliliko na sila sa kanto, napakalayo pa lang ng kanto na lilikuan nila, sasakmalin na agad nila itong clutch lever. So magpi-free wheel na sila and then magbabawas na sila dito, which is mali napakasama sa clutch lining yon. So madadali agad yung clutch lining nyo kapag gaganon yung nakasanayan nyo. Bali ngayong araw, proper maintenance naman tayo mga boss dito sa ating Raider FI or sa kahit anong klase ng motor mapa brand new man or second hand. So kapag ka brand new kasi mga boss, yung motor na binili nyo, meron tayong specific na mileage na pinapabalik tayo sa kasa pero ako kasi brand new ko nakuha to. Nung nilabas ko, hindi ko na siya binalik sa kasa kahit na ma-void yung warranty. Okay lang naman kasi tayo din naman yung magme-maintenance nito, at the same time ako rin naman yung gagastos So yung sakop lang naman ng I think insurance kapag yun nga nagka major problem sa mismong makina ng unit. Pero yun, mabalik tayo sa topic. Proper maintenance tayo, pag-change oil, paglilinis ng preno, lubrication nitong ating kadena. So kung mapapansin nyo, yung kadena natin kinalawang na, gawa ng tag-ulan nga, at hindi natin na may maintenance. So kasama yan mga boss huwag nyong ipagwalang bahala yan. Napaka-importante rin na nalulubricate yan, gulong, at the same time yung ating mga brake pads. So yan, kung mapapansin nyo, may guhit, which is common problem ng Raider na sumasabit yung brake pads nya. So ibig sabihin may mali sa caliper or sa settings ng brake pads. So unang-una mga boss, proper maintenance, sa change oil tayo. Ang langis nga pala nitong Raider FI ay 1.3. So nasa kabila, kaya makikita naman natin dito yan, 1.3, 1,300 ml. Kaya kapag bumibili tayo ng langis, 2 litro matic, o kaya 1 litro at saka 800 ml. Then ayun nga mga boss, kapag bumibili tayo ng langis, kailangan laging sobra so hindi po pwedeng 1,000 ml lang or 1 litro lang yung ilalagay natin. So nasa manual's owner yan and ayun, oil filter. So nandito rin yung oil filter natin mga boss. Ayan. So itong dalawang tornilyo na to, oil filter yung nandyan. Okay, sa mileage tayo mga boss. Unang-una, kapag yung motor nyo ay brand new, so 0 mileage pa lang yan, automatically sa first 1,000 pababalikin na kayo sa kasa para dun sa second change oil or sa first change oil, 500 or 1,000. So yung ako kasi first 1,000 or 1,500 change oil ko na. So dun kasi tayo magbase mga boss sa mileage or sa month. Napakainit ng panahon dito kasi sa mga motor mga boss, since single cylinder lang siya, 3 months maximum, palagay ko 3 months. May owner's manual tayo pero hindi ko na kasi siya chinek, hindi na ako nagbase doon. Bali nagbabase talaga ako sa kilometers. Ayan, kung mapapansin nyo, 2,894 na. Bali mag-change oil ako nyan 3,000 kilometers. So second change oil na natin yon. Ganun yung pag brand nyo mga boss first 1,000 change oil, next change oil pwedeng 2,500 or 3,000. So yun,
depende sa usage mga boss, ano. Meron naman kasing unit na sobrang babad sa kalsada, for example mga joyride, ganon, delivery rider. Ayun, so madali lang nilang makuha yun. Wala pang 3 months or wala pang 1 month, kuha na nila yun. Kaya agad silang nag-change oil. So napaka-importante kasi ng langis sa atin mga boss, ano. Mabawasan lang ng konti yan, malaki na yung effect sa makina nyan. For example, nagbawas yung langis natin, naging kalahati na lang nun din rain. Ang posibleng maging cause nun ay overheat, no? Kasi yung langis sa loob ng makina natin, kulang yung nalulubricate nya sa internal parts. Kaya yung friction tumataas. Ayun, nagiging sanhi ng overheat. Okay, so mabalik tayo ulit sa topic. Again, inuulit ko mga boss, first 1,000 kapag bago yung unit, change oil. Second change oil, 2,500 or 3,000. Para hindi tayo mahirapan, may magbiblink naman dyan, ano? Pero yung iba kasi wala yung ibang unit or yung ibang modelo ng motor. So doon lang tayo magbabase talaga sa mileage. So tandaan nyo yung mileage. Ngayon dito sa mga bago, for example Yamaha, lalo na yung mga bagong modelo ngayon, kagaya nitong Raider FI, Aerox, NMAX, ayan, may mga nagpa-flash na yan dito sa dashboard. Alam mo kapag ka nagpapa change oil na, magpa-flash niya yung oil indicator niya dyan. Pero sa mga lumang modelo, katulad ng mga TMX, Rusi, ganyan, mga Wave, no? So doon tayo magbabase sa mileage. Ngayon mga boss, kapag ka nakuha nyo yung motor nyo, for example nga 30,000 na, nabili nyo ng second hand, then i-declare ng seller bagong change oil, nasa sa inyo naman yun kung maniniwala kayo, no? Pero mas maganda magbase kayo sa mileage. For example, nakuha nyo yung 30,000, pwedeng pagkakuha nyo pa lang i-change oil nyo na, then magbilang na kayo ng 32,500, second change oil nyo na yon. Then next naman, pwedeng 33, sagad nyo na sa 3,000, pwede. Take note mga boss, depende yan sa usage, ano, or sa paggamit ng unit. Okay, so ganun lang kasimple. Then oil filter, hindi naman mandatory yung oil filter mga boss. Ayan, pero nasa sa inyo pa rin yan, kasi unit nyo yan, aalagaan nyo yan. Nasa inyo kung papalitan nyo siya every PMS. Then sa paglilinis ng preno mga boss, dito tayo sa disc brake. So napakadali lang naman linisin nito. Kailangan din yan mga bossing, ano, yung paglilinis ng disc brake natin. Kasi dahil sa friction, umiinit din yan at nagkakaroon ng ayan, pagguhit-guhit. So which is masama yan sa ating rotor disc. So kapag ka maglilinis kayo, lihain nyo yan, harap at likod. Even yun sa mga drum brakes, ano, kahit na drum brakes or disc brake. So kailangan ng maintenance nyan. Then sa lubrication naman nitong ating chain, kadena, kung mapapansin nyo, bili kayo ng chain lubricant, no, para ma-maintain natin yung smoothness nitong ating front at saka rear sprocket. At the same time yung ating chain mismo, kasi nga moving parts yan, babad yan sa alikabok, putik, araw, katulad nito kinalawang na. So dapat maintain din yan para hindi kayo madalas magpalit ng sprocket at kadena. Lalo na set pa naman yan, tatlo yung moving parts na yan, front sprocket, rear sprocket at yung ating chain. At sa gulong naman natin mga boss, hindi lang tayo basta-basta nagkakarga ng hangin dyan, ano, meron din tayong tamang sukat na inilalagay dyan. So for example, dito sa likod na gulong, dito sa ating Raider FI, 41 PSI. So hindi bababa, hindi lalagpas sa 41. So dito naman sa harap, sana ba yun? Napakainit na. 33 PSI naman. So 33 siya. Ayun, 33 PSI. Hindi tataas, hindi bababa sa 33 PSI. Okay, so ayun lang naman mga bossing. Proper maintenance sa ating motor, ano. Mapa brand new man or second hand, mapa lumang modelo man or
bago. Then sa preno, sa brake fluids, makikita naman natin yan kapag ka mahina na, lulubog na siya. So dalawa yung titignan natin dyan, yung brake fluid or yung brake pad sa likod. Then sa langis mga boss, medyo mainit na. Sa langis mga boss, yung ano, so sa langis tayo, kapag nga pala mag-change oil kayo, syempre kayo yung bibili ng langis. And sa kasa, may recommend naman sila, no? Tatlo kasi yung uri ng langis natin mga bossing. Meron tayong mineral oil, which is yung pinaka-ordinary, semi-synthetic, at saka fully synthetic. Sa semi, kumbaga itong semi na to, naka-medium siya or naka-gitna siya. Hindi siya mahal, hindi siya mura, sakto lang. And sa fully synthetic naman, ayan, pagka sinabing fully synthetic, medyo pricey siya, pero maganda siya sa makina. Kasi ang fully synthetic, may additives yan, ano. So dinagdagan niya ng mga additives para sa performance at saka sa makina natin pagka lubricate na siya sa loob. And yung semi-synthetic naman, pinaghalong mineral oil at saka pulley. So may additives siya, at the same time may mineral siya. So kumbaga nakagitna lang siya. And sa viscosity naman mga boss, nasa inyo na yan, ano, kung ano yung gagamitin nyo. 5W30, 10W40. So since wala naman tayong winter dito sa Pilipinas, magbe-base na lang kayo sa temperature nya. So doon tayo magbe-base sa pagka mainit na or kapag malabnaw na yung makina upon starting mga boss, ano. Okay, so bali hanggang dito na lang mga boss, at sana may natutunan kayo. At ako nagustuhan nyo ang video na to, so please like, share and subscribe.